Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang tanghalian ng Monday na naman ang inihanda po ng Itbulaga kanina, lahat nag-e-enjoy at syempre, masaya. At kanina nga nakasama natin si Miss Eva Bibar, ang songwriter ng iconic OPM holiday hit na Christmas Bonus na pinerform ng Aegis. Siya pala ang nasa likod ng iconic song na to mga Kadabarkads. Nakasama din natin kanina ang clone ni Rupa May na si Rupa May na talaga namang bentang-benta din ang pagkakomedyan sa Itbulaga. Kuhang-kuha niya ang pagiging isang Rupa May. And also, si Nasha isa din sa secret agent ng The Age is Right na kung saan sobrang nagpabilib sa lahat dahil sa kanyang angking talento sa pag-skating na nakakatulong sa kanyang pangaraw-araw na buhay, lalo na sa taas ng gas ngayon. So napapanahon ito at talagang malaking tulong dahil hindi na natin kailangang mag-commute pa, skating lang makakarating ka na sa pupuntahan mo. Kaya malaking tulong ito sa kanya mga Kadabarkads. Kanina nga sa Itbulaga Studio, pinarampa siya nila Bossing para ipakuha po yung barbecue at walang duda, napakahusay niya talaga. Samantalang kanina may panibago na namang pasilip na aktingan para yan sa The CEO. And nakita na naman natin ang terror na CEO na si Miles Ocampo. At challenge nga po ni Bossing Vic Soto ang mga Dabarkads natin na si Raisa May, si Jose Manalo at si Dominador Albiola Jr. kung kaya daw nila itong mga eksena ni Miles Ocampo. At walang duda, mahuhusay din po talaga ang mga Dabarkads natin kahit saan isa lang. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak na kung saan kasama niya nga po ang kanyang pamilya para po sumuporta kay Andres Mulak para yan sa Bagets the Musical dito po sa isang theater. So nakakatuwa lang dahil talaga naman po nagsusuportahan yung dalawang kambal kahit ano't anuman ang achievement ng bawat isa sa kanila. Samantalang bago nga po magpunta sa Hong Kong Disneyland si Jose Manalo and ang pamilya po niya, nagbahagi muna ng short video si Mergin Maranan, kuha po ito sa CR. So nagtututbash po kasi dito si Jose Manalo mga Kadabarkads. While si Mergin Maranan naman ay nagbo-blower po or nagpapatuyo ng kanyang buhok kasi kakatapos niya nga lamang pong maligo. At ang nakakatawa dito mga Kadabarkads, hindi po alam ni Jose Manalo na ibo-blower po pala ni Mergin yung kanyang siko, kaya kung inyong mapapansin dito, gulat na gulat si Jose Manalo. And speaking of Jose Manalo, ito po yung last spot na pinuntahan nila mga Kadabarkads. Ito yung isa sa mga pasilip nila ngayong araw. Wala pa po yung picture mismo sa Disneyland. Samantalang isang clone naman po ang nananawagan ng tulong para po sa ating mga Dabarkads. Pero bago po kayo magbigay ng tulong mga Kadabarkads, tapusin niyo po muna yung pinakang update ko dito kay Arman Mandapat kasi nahack po yung Gcash ata nila. Sabi nga niya dito, a blessed day po Dabarkad, siya po ay si Branley Gareza, 24 years old, pamangkin ko po na may kidney failure. 4 years na po siyang dinadialysis. Kumakatok po ako sa inyong puso na kahit anumang halaga na inyong ipagkaloob ay taos puso kupong or po kaming nagpapasalamat. Pangdagdag lang po sana sa kanyang gamot at pambili po ng oxygen dahil dito na lang po humahaba ang buhay niya. Ako po ay magla-live po bukas ng gabi, which is today, Lunes sa ganap na 7 PM ng gabi. Anumang requestong po nyo ay sikapin ko pong kantahin kapalit po ng inyong tulong sa pamangkin ko po. Sa ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa mga taong may mababait na puso. Ang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyong kabaitan. Maraming salamat po. Tapos may bago siyang post ngayon mga Kadabarkads. Sabi niya naman dito, a blessed Monday po, Dabarkads. Pasensya na po, wag po muna kayong magpadala sa Gcash ng pamangkin ko, na hack po kasi ito ngayon. Grabe, mamaya na lang po sa live ko po,
Maraming salamat po. Pwede niyo po akong i-PM. So yun po yung kanyang dalawang mensahe mga Kadaberkads na kumakatok po siya sa puso nating lahat para po makapagbigay tayo ng tulong para po sa kanyang pamangkin na dinadialysis po mga Kadaberkads, 4 years na. So parang nabubuhay na lamang siya mga Kadaberkads sa pagdadialysis. Life support na lamang po ito at wala po talagang gamot dito mga Kadaberkads. Kaya sana'y matulungan po natin itong pamangkin ni Arman Mandapat. I-follow niyo po siya mga Kadaberkads sa kanyang social media account, Arman Mandapat. Magla-live po siya mamayang 7 PM. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime show. 'Di ba pang noontime itong ASAP, 'di ba? Sabi dito, "Look, I Want ASAP" official nang nagpaalam matapos ang 7 taon sa online world. Isang emosyonal na linggo para sa mga netizen at kapamilya online dahil kanina March 22 ay napanood na ang farewell episode ng I Want ASAP matapos ang 7 taon ng pagbibigay ng sayang musika at exclusive backstage kulitan. Opisyal lang nagtapos ang itinuturing na interactive digital companion show ng longest-running noontime musical variety show sa bansa. Dahil sa balitang ito, bumuhos ang mensahe ng mga netizen na bahagian ng saya tuwing linggo at nagpapasalamat sa programang naging bahagi na ng kanilang weekend routine. Inilunsad ang programa bilang isang digital first companion show para sa ASAP Natin To. Sa pilot episode nito, ipinakilala ang mga original hosts na si Robby Domingo, Donnie Pangilinan, Maymay Entrata at Edward Barber. Eksklusibo itong napanood sa platform na iWant na kilala na ngayon bilang iWant TFC. Ang time slot nito ay tuwing 11:30 AM, eksaktong 15 minutes bago magsimula ang main ASAP show sa TV. Pangunahing layunin ng show na magbigay ng mas interactive at behind-the-scene feel para sa mga kapamilya online kung saan nagkakaroon din ng mga mini-concert at fan segment ang iba't ibang stars. Sa loob ng 7 taon, hindi matatawaran ang naging marka nito sa online world mula sa pagiging tulay sa pagitan ng mga fans at artista hanggang sa pag-set ng standard para sa mga digital variety show. Naging mahalagang bahagi ang I Want ASAP ng bawat linggo. Sa kanilang huling episode, ramdam mga luhalong saya at lungkot habang nagbabalik tanaw ang show sa naging journey nito. Bagamat mamamaalam na ang programa sa ere, mananatili namang buhay ang mga memories at performances na napapanood dito sa puso ng mga kapamilya. So ayan, official na pong nagpaalam ang I Want ASAP, ang isang noontime variety show na napapanood po every Sunday. So, malungkot syempre para sa mga kapamilya dahil nagpaalam ang kanilang talagang favorite no na noontime show. Ewan ko kung ano po ang plano ng ABS-CBN dito. Well, abangan at antabayanan lang natin. So, paano mga Kadaberkads? Hanggang dito na lang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.